Ayaw bang Pit sa akin. Nay, huwag po kayong mag-alala. Nagutos na ako na si Mei Chen ay tanggapin ang pag-amin ni Young Master Su. Kung hindi, paalisin natin siya. Kapag nakasal na ang ating Mei Chen sa pamilyang Su, tingnan ko kung sino pa ang maglalakas loob na sa likuran, Manirita. Nako, nako. Narinig ko, ang pinsan ko, tinanggihan si Young Master Su, at nakakuha ng marriage certificate sa isang pulubi. Ano? Lola, nakauwi na kami. Mei Chen, ikaw, talaga namang nagdala ka ng pulubi dito. Anong pulubi? Siya ang apo sa lalaki ng pamilyang Su. Nagpakasal na kami. Magaling na anak ang pinalaki ninyo. Dinumisan ninyo ang dangal ng pamilyang Su. Nang ganito, Lola, huwag po kayong magagalit ng gusto. Baka nga, may sariling plano si ate. anong plano? Paano ko sasabihin sa mga ninuno ng pamilyang Su ang lahat ng ito? Hoy, ang pamilyang So ay babawiin ang kanilang investment. Tapos na. Ang proyekto ng pamilyang Shu ay tuluyan ng tapos. Ikaw na babaeng yan. Lumuhad ka sa pamilyang Su at humingi ng tawad. At pumayag sa kasal sa heir ng pamilyang Su. Kung hindi, mamamatay ako para makita mo. Nanay, bakit ka ganyan? Tingnan mo si nanay. Mei Chen. Tungkol dito, tama ka, hindi mo ginawa ng tama. Hindi rin ako kakampi sa'yo. Ang iyong malaking desisyon sa buhay, paano mo nagawang biro? Ang aking kasal, ginamit ninyo para sa alyansa. Hindi ba't ito'y biro rin? Ang lalaking ito, at least siya ang pinili ko. Pa, ano po ba ang problema ninyo? Kahit gaano pa kayo magalit, hindi ninyo pwedeng ibunton ang galit ninyo sa kanya. Ako ang pumilit sa kanya na pakasalan ako. Sige. Oo, pakakasalan mo siya, sige. Kung gayon, tatanungin kita, ang proyekto ng kumpanya, paano na? Kung wala na ang suporta ng pamilyang So, ang buong pamilyang Shu, ay baka mapilitang humarap sa kawalan. Ako ang bahala sa bagay na ito. Ikaw ang bahala. Paano mo ito babayaran? Sabi ko, ako ang bahala, at siguradong pananagutan ko, kahit hindi na umasa sa pamilyang Su. Magagawa ko ang proyektong ito. Hanggat kaya ko. Huwag na kayong makialam sa amin. Nakakainis ako. Nandoon ang kama mo. Ayusin mo na lang. Hindi na. Hay, pakisuyo, tingnan mo. Ang proyekto ng pamilyang Su, kung ano talaga ang problema. Ang mga krisis na ito, pangunahin ay isang kargamento ng pamilya Shu, na kinumpista. Ano? Kinumpis ka mo ang kargamento ng pamilya Su para lang sa pera. Magkano ang gusto mo? Maaari ko itong ibigay sa iyo. Talagang matapang. Ang pangalan ng pamilya Su ay kilala, kaya hindi kami kuripot. Hindi ko inakala. Miss Shu, na talagang ikaw lang mag-isa, ang pupunta para makipagdegustasyon sa amin. Humahanga ako, talagang humahanga ako. Pero sa totoo lang, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pera. Huwag ka ring masyadong maging inosente. Anong ibig mong sabihin? Miss Shu, natatandaan mo ba kung sino ang nakagalit mo kamakailan? Kayo ang mga tao ni Su Haicheng. Matalino. Ngayong napag-usapan na natin ito, huwag mo nang sisihin ang mga kapatid mo kung hindi kami magiging maamo sa'yo. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap ninyo. Ha. Gusto ko ang matapang na babae. Pero sa totoo lang, kulang pa ang karanasan mo sa mundo. Bilasan ninyo, gapyusan si Miss Shu, at ibigay kay Binatang So.
Bibigyan ko lang kayo. Kung sino ang makangahas na galawin siya, Sino itong batang hamog na ito? Gusto mong maging bayani? ang laban na ito ay medyo hindi patas. Sa mundo ng mga kriminal, walang patas. Natatakot ka na ba? Gusto mo ng one-on-one? Paano mangyayari yon? Ang ibig kong sabihin ay, hindi ito patas para sa inyo. Ah, bilisan ninyo, bumangon kayo. Ibalik niyo ng ligtas ang mga kargamento sa bodega ng Pamilya Reyes. Ang mga taong ito, sayo na. At bigyan ng leksyon si Su Haicheng. Opo, Ginoo. Tapos na. Sino ba talaga ang nagalit sa akin? Paano ako nakabalik? Isa akong tauhan ng mandirigma ng bayan, naghatid sa iyo pabalik. Mandirigma ng bayan? Hindi ba sabi, na bumalik na ang sinasabing mandirigma ng bayan? Possible, ang mandirigma ng bayan ay yung tumutulong sa nangangailangan. Hindi ba't mapapahamak ang proyekto? Huwag kang mag-alala, naayos na ang problema sa proyekto. Paano naayos? Ang Pamilya Su ang may kagagawa nito. Ngayon, ilang bodega ng Pamilya Su ang nasusunog. Hindi na nila kaya pang asikasuhin yan. Tungkol naman sa mga kargamento ng Pamilya Su. Dapat nasa bodega na sila ng Pamilya Su ngayon. Pero, Mei Chen, paano mo naayos ang krisis ng kumpanya? Sabi ni Lola, gusto kanyang makita. Gusto ka raw niyang purihin ng personal. Mikian, magaling po ang ginawa mo ngayon. Sa wakas, maaari na po tayong, hindi na po tayo magpaapekto sa Pamilya Su. Narinig ko po, malaki rin ang kontribusyon mo ngayon. Kung gayon po, ikaw muna ang maging personal bodyguard ni Mikian. Sige po, Lola. Anong ginawa mo para purihin ka ni Lola ng ganito? Kailangan kong humanap ng paraan para bawasan ang yabang mo. Ang Shu Mei Chen na ito ay masyadong kakaiba. At ang kanyang asawang parang pulubi. Ang ibig mong sabihin, yung pulubing yon, yung tungkol sa pagnakaw ng kargamento ko dati, hindi pa kita nahahanap para makaganti. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang personal na makaharap. Ano ang plano mo? Paano mo gagawin? Pagtitipon ng mga negosyante sa kapital, magsisimula na agad. Basta't magpakita lang siya. Ha ha ha. Chufeng. Subukan mo. Bumibili ka na naman ng damit para sa akin. Marami na akong damit. Sasabihin ko sa iyo. Gusto kitang dalhin sa isang mahalagang pagtitipon. Taunang malaking pagtitipon ng mga mayayaman sa kapital. Kung nais ng Pamilya Su na makilala sa bilog na ito, kailangan din nilang sumali, kaya maghanda ka na, maghanda ka na. Isang mahalagang pagtitipon na ganito, handa po kayong dalhin ako. Ibig po sabihin ito, tinanggap mo na ako. Napakalayo ng iniisip mo. Dahil alam na ng lahat sa bilog na ito, nakasal na ako, wala na akong kailangang itago. Pero paano po kung mapapahiya kita? Naniniwala ako sa iyo. Hindi mo gagawin yon. Kumusta po? Okay naman. Hindi ko akalain, nang nagpalit ka ng damit. Mukha ka namang katanggap-tanggap. Mikian, ang ganda mo ngayon. Siya ba ang asawa mo? Ang gwapo niya. Bagay siya sa dalaga ng Pamilya Shu. Siguradong may kakaiba rin siyang talento. Ginoo, maaari mo bang sabihin kung sino ka? Halika na, mga kaibigan. Cheers! Sir. HMM, dumating na ang pulubi. Oh, naglakas loob talaga siyang pumunta. Tara, harapin natin siya. Su Haicheng, anong gusto mong gawin? Mei Chen, hindi pa kita nababati. Hindi ko inakala na nagpakasal ka sa isang pulubi. Talagang nakakagulat. Ha 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 ha. Su Haicheng, ang ganda ng mood mo. Lumayo ka pa para lang. Sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Bastos ka, mabilis kang nakatakas noon. Hindi ko na pinansin. Hindi ko inakala na may lakas ka ng loob. Nagalawin ng mga ari-arian ng Pamilya Su. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Hoy, anong gagawin ninyo? Wala naman kaming gustong gawin.
Siya ang chief bodyguard ko. Black Belt 9 yan. Kung ang pulubing ito ay kayang salagin ng isang suntok niya, ay palalampasin ko na. Yan lang. Sige, labanan mo muna. Sugod. Su Haicheng, hindi maganda ang trato ng pamilya Su. Hindi ba kumain ng Black Belt Ninja na yan? Bobo. Sino ang nagsabing magpigil? Patayin niyo siya. Sir, may kakaiba sa kanya. Naglakas loob kang saktan ng tao ko. Kung hindi ka alis, masasaktan ka rin. Ang gwapo mo kanina, akala ko pa naman ay masasaktan ka. Kahit 3 pa, kaya ko pa rin silang talunin. Lola, nalaman ko na, ang kinaroroonan ni Lady Qianyao, ang alagad ng God of War, at ayon sa iyong utos, nagbigay ako ng imbitasyon sa kanya. Ha. Magaling, tunay kang apo ko, kung ang God of War ay dadalo sa aking kaarawan. Sa panahong iyon, kayong mga dalaga, kailangan ninyong magpaganda ng husto. Lola, huwag po kayong mag-alala kung personal na dadalo ang God of War. Hindi po kayo ipapahiya ng inyong apo. Lola, sa kaarawan nyo ngayon, ano kaya ang ireregalo ni ate? Ngayon, kasama pa si kuya. Siguradong kapana-panabik ang regalo. Ha. Mejaw, may sadya ka ba't maaga kang naparito? Hindi. Ate, naparito ako para humingi ng tawad. Sa totoo lang, noong nakaraan, sinabi ko na kay Lola tungkol sa Florera. Gusto ko rin sanang mamagitin para sa iyo. Kaya sabi mo, ang maagang pag-uulat, kumpara sa natuklasan ni Lola, ay 2 magkaibang resulta. Talaga nga namang salamat sa iyo, kapatid. Maupo ka. Ah, oo nga pala, ang handaan ng kaarawan ni Lola sa 3 araw. Anong regalo ang inihanda mo? Bawat taon ang binibigay ko ay wala nang bago. Ngayong taon, naghahanda akong gumawa ng isang putahe para kay Lola. Kung gayon, tunay na malugod ka, ate, si Lola, tiyak na magugustuhan niya. Ang regalo niya ay isang putahe lang. Kung maganda ang sasabihin, ito ay pagiging malugod. Kung hindi maganda ang sasabihin, sa tingin ko, wala siyang pera para sa anumang disenteng regalo. Siya ay gumagawa ng putahe. Ako rin ay gagawa. At saka, mayroon pa akong isang regalo na higit sa kanya. Kung gayon, sa pagdiriwang na ito ng kaarawan, paalisin natin ang kanilang sangay sa pamilyang Su. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na, ang mga tao sa kusina, sa panahong iyon. Isang putahe lamang. Hindi ba't medyo hamak iyon? Kanina, sa harap ni Mejiao, hindi ko masabi ng maayos. Ang totoo, napilitan akong magluto ngayong taon, ay dahil din sa aking kasalukuyang kakayahang pinansyal, na talagang hindi makapagbigay ng anumang disenteng regalo. Ang mga regalo ay hindi tungkol sa pagiging mahal. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto ni Lola. Alam mo ba kung ano ang gusto ni Lola? Mga sikat na likhang sining, mga pulseras na jade, mga seda. Marami na niyan ang nakita ni Lola. Ang pinakahinahangaan niyang tao ngayon ay ang unang mandirigma. Alam natin yan. Huwag mong sabihin na plano mong kunin ang mga nasamsam ng unang mandirigma bilang regalo. Tama. Kukunin natin ang mga nasamsam ng unang mandirigma bilang regalo. Nabaliw ka na ba? Saan natin kukunin ang mga iyon? Kahit ibenta pa ang buong pamilya, hindi natin ito mabibili. Sir, itinatawag niyo po ang inyong tauhan. Ano po ang inyong pakay? Pumunta ka, maghanda ka ng espesyal na regalo para sa karawan ko, ang espada ko. Sir, iyan ang sagradong sandata na ginamit niyo sa pagsakop sa larangan ng digmaan at pag-utos sa libu-libong kawan. Ibibigay niyo na lang basta-basta. Dahil gusto mong magbayad ng utang na loob, kailangan mong paglaanan ng puso. Ang pagbibigay ng gusto nila ang pinakamahusay na estratehiya. Opo, sir. Natanggap din ng inyong tauhan ang imbitasyon sa handaan ng kaarawan ni Matandang Ginang Su. Iniimbitahan ang Diyos ng digmaan. Nagtataka lang po ako kung dadalo kayo. Pupunta ako, syempre. Ngunit, bilang asawa ni Mei Qian, Ito ay ang birthday gift ni Lola. ang espada. Ito ang personal na espada ng Diyos ng digmaan. Sa tingin mo ba ay magiging masaya si Lola? Ang kayamanan na nakuha mo mula doon. Noong nakaraan, hindi ba't ang tauhan ng Diyos ng digmaan ang nagbalik sa'yo? Doon kami nagkakilala. Talaga? Ito ba talaga ang personal na gamit ng Diyos ng digmaan? Syempre, sasabihin ko sa'yo. Anumang bagay na pinangalanan ng Diyos ay may espiritu. Malalaman mo pagdating ng panahon. Ano?
Si Shu Mei Chen ay nagbibigay ng personal na espada ng Diyos ng Digmaan. Talagang may kakayahan siya. Humanap kayo ng paraan para nakawin ang espada. At ay proseso ito. Lola, bibigyan kita ng likhang sining na may 3 kulay bilang regalo sa iyong kaarawan. Naway magdala ito ng yaman at kayamanan sa ating pamilyang Shu. Naway maging malusog at mahaba ang buhay mo. Ha ha ha. Ayos, ayos, ayos. Meiqian, ano ang regalo mo? Ito naman, ito ang personal na espada ng pinakaunang Diyos ng Digmaan sa kasalukuyan. Ang pagsusuot ng espada na ito ay parang may tulong mula sa Diyos ng Digmaan na makakatulong sa ating pamilyang Xu na malampasan ang mga pagsubok. Ha 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 ha. Ulam sa galang, anong basurang bakal ang hawak mo? Naglakas loob kang sabihin ito ay sagradong sandata ng Diyos ng Digmaan. Tama, sa tingin ko, mas maganda pa ang sirang laruan na binili sa segunda mano kay Sarito. Kinuha mo ang ganitong bagay bilang regalo sa kaarawan ni Lola. Gusto mo bang magdala ng kapahamakan sa aming pamilyang Shu? Mei Jiao, tumigil ka na. Araw ito ng malaking kasiyahan. Anong sakuna ang maaaring mangyari sa ating pamilyang Xu? May masamang balita, ang batch ng mga kargamento na ipinadala sa ibang bansa ay naharang. Ano? Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, itong basurang espada ang nagdulot ng kapahamakan. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ayaw niyo na bang manatili sa pamilya Xu? Maria, Mama, ito yung mga gamit na nakuha ni Chu Feng, pero hindi talaga ito ang espada ng War God. Nalinlang din kami niya, Ma. Hindi nyo man lang malaman kung totoo o peke ang gamit, tapos ginamit nyo pa para sa birthday gift. Sa utos ng ating War God, narito ako upang batiin ang kaarawan ng matandang ninuno ng pamilyang Shu. Dapat dumating na ang regalo para sa kaarawan, di ba? Ang War God ay laging gumagalang sa mga taong mapagmahal sa pamilya. Narinig ko na si Binibining Mei Chen ay taos pusong humiling ng espada para sa handog kaarawan ng matandang babae. Kaya naman, ang War God ay nagpahiram. Lola, talagang ito ang espada na ginamit ng War God sa mga labanan. Kung talagang naniniwala ka, ito ay magbibigay ng kapayapaan sa pamilyang Xu. Shu Feng, huwag kang magsalita ng kasinungalingan para linlangin ang mga tao dito. Lola, hawakan mo ang espada na ito at taimtim na manalangin, at malalampasan ng pamilyang Xu ang krisis na ito. Nagpakita ng himala ang War God. Ha? Anong nangyayari? Nasaan ang War God? Kanina, ang driver namin ay dinukot. Pero dumating ang isang tao at tinalo ang mga nakaitim. At iniligtas ang aming driver. Si War God ba yun? Hindi po, siya po ay tauhan ng War God. Si Binibining Chidori. Mabuti, mabuti, mabuti. Tama nga po ang hula ninyo, Binibini. Si Xu Meijiao ay nagbabalak na palihim na pagpapalit ng 2 espada, at pagkatapos ay lihim na magpapadala ng tao para palitan ang mga kargamento ng pamilyang Xu. Ang matandang si Lola ay medyo naniniwala sa pamahiin. Kapag ginawa ito ni Xu Meijiao, tiyak na magkakaroon siya ng sama ng loob kay Xu Meiqian. Kaya naman, kailangan nating gawing magandang espada ang basurang espada na ito para maging isang napakahusay na espada. Ang ibig sabihin ng Binibini ay iligtas ang mga kargamento. Ikaw na ang bahala. Ito ang pinakanagustuhan kong regalo para sa kaarawan. Maraming salamat, War God, at salamat din kay Binibining Meiqian sa kanyang malasakit. Nakikita kong masaya si Lola. Mayroon pa akong isang masayang balita para sa kanya. Si ate at ako ay gumawa ng tig-isang masarap na pagkain para sa inyo. Tara, tikman natin. Talagang maalalahanin kayo. Malapit nang magsimula ang handaan. Maghintay ka lang, Shu Mei Chen. Makikita mo mamaya ang mangyayari. Halika, simulan na natin. Ha ha ha, Lola, ito po ang ginawa kong lotus seeds para sa inyo. Kainin niyo po. Hindi lang ito nakakabuti sa puso at isipan. Nakakatulong din ito para maibsan ang inyong panghihina. Bea, may malasakit ka. Hindi lang ang mahalagang espada na ibinigay mo, at ikaw pa mismo ang nagluto. Kailangan ko itong tikman. Ha 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 ha. Sofia, maglalagay ako ng ipis sa mangkok ni Bea. Huwag po kayong mag-alala. Ha ha ha. Magaling talagang magaling. Magaling talaga ang luto ni Bea. Ha 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 ha. Salamat po sa papuri nyo, Lola. Sofia, anong nangyayari? Nag-traidor ba ang kusinero? Sofia, paano naman sa iyo? Sofia, bakit ka tulala? Tinanong ka ni Lola. Tapos na. Naloko ako ni Bea. Lola. Ang aking galing sa pagluluto ay talagang hindi masyadong mahusay.
Baka sa susunod na lang po ako gumawa ng bago para sa inyo. Bihira ka lang magluto, kahit hindi magaling ang iyong luto. Hindi ka ba kayang ipahiya ni Lola sa harap ng lahat? Di ba, Lola? Sophia, hayaan nyo kaming lahat. Masaksihan ang iyong galing sa pagluluto. Sophia, anong ginagawa mo? Bilisan mong humingi ng tawad kay Lola. Lola, patawad po. Hindi ko alam kung bakit. Ang isang mangkok ng kanin ay naging mga ipis. Sophia, ang plano ko sana ngayon. Ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ng Pamilyang Su para sa iyo. Hindi ko inaasahan ang iyong pagganap ngayon, na ganito ang aking pagkadismaya. Bea, simula ngayon, ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ay sa iyo na. Meeting in 5 minutes. Anong arte mo? Tingnan mo nga ang pagkamayabang mo. Nagtanong lang ako kung magkano ang sales noong nakaraang buwan. Gaano karami ang natapos ayon sa plano? Ano ang plano para sa susunod na buwan? Mahirap ba iyan? Hindi mahirap, gawin mo kung kaya mo. Hindi namin kaya. Gusto nyo bang magrebelde? Kung maaari akong maging prangka, MS, Bea, ang mga tagumpay ng kumpanya na ito ay pawang pinaghirapan naming mga kapatid. Hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita. Umasa ka sa mga koneksyon ng pamilyang Shu para maging superior namin. Natural na hindi kami kumbinsido. Madali lang yan. Hayaan niyong mapakumbinsi ko kayo. Ang performance ng kumpanya natin noong nakaraang buwan ay 20 milyon. Boss Shu, ang dami mong kakilala. Bibigyan kita ng 3 araw para sa 20 milyon. Kaya mo namang tapusin, di ba? Kung matatapos ni Boss Su, lahat kayo magpakatino kayo at makipagtulungan ng maayos kay Boss Su. At kung hindi mo matapos, Hindi matapos. Ano sa tingin mo ang gagawin? kung hindi matapos, pasensya na, Boss Shu. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Isang salita lang. Bakit ka pumayag lang basta-basta? 3 araw, 20 milyon. Napakarami nila. Tayo lang 2. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Babawasan ko ng 3% ang gastos ninyo at hindi pa rin kayo pumapayag. Paumanhin po, Boss Chu. Hindi pa rin kami makakapagkasundo na makipagtulungan sa inyo. Pinipilit ba kayo ng kumpanya? Hindi naman. Sa negosyo, negosyo lang. Ito ang desisyon namin pagkatapos ng pagtitimbang. Sa loob ng isang araw, nakipag-ugnayan ako sa mahigit 30 distributor. Walang kahit isa ang pumayag makipagtulungan sa amin. Sumusuko ka na agad. Paano mangyayari yan? Gusto ko lang sabihin, ang inyong pamilyang Su. Hay, parang hindi masyadong maganda ang reputasyon. Nahanap mo na ba ang dahilan? Ang dahilan kung bakit hindi sila nakikipagtulungan sa pamilyang Su ay dahil ang mga produktong ito ay mga depektibo. May nagpapahirap sa madam. Alamin kung sino ang nasa likod at hayaan silang managot. Ang mga depektibong produktong ito ay maaaring sinadyang ipunin dito. Kaya, talaga bang wala na tayong pag-asa ngayong pagkakataon? Hindi naman. Si Boss Chu ay nasa loob na buong umaga. Sabi nila, wala pa siyang nabebenta kahit isang pasing. Bukas na ang huling araw. Malamang alam niyang hindi niya mabebenta. Kaya sumuko na siya. Isang araw na lang ang natitira. May gana ka pa sa kape? Akala ko naghahanap ka ng paraan. Hindi ba't sinabi mo, may isang araw pa? Bakit nagmamadali? Gusto mo ng isang tasa? Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan ko pang kumilos mismo. Ate, narinig ko na, tumaya ka sa company supervisor. Tungkol sa pagbibenta ng 20 milyon sa loob ng 3 araw. Kumusta na? Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng mga depektibong produkto sa bodega. Hindi matunton. Ate, ito ay tungkol sa dangal ng aming pamilyang Shu. Kung hindi mo ito magawa ng maayos, iisipin talaga ng management ng kumpanya na tayo, ang pamilyang Shu, ay walang kakayahan.
Kaya, Hindi pwede. Masama ang intensyon ng taong iyon. natanong ko na po, si Su Xiao po ay kulang na kulang sa ganitong produkto. Kung kakausapin mo siya, wala ka namang mawawala. Bukod pa riyan, sa hinaharap sa mundo ng negosyo, marami pang pagkakataon na magkikita kayo. Hindi ka dapat magpadala sa emosyon. Sige na nga, makikipagkita na ako sa kanya. Paumanhin po, nahuli ako. Okay lang, hindi pa dumarating si Su Xiao. Ha ha ha. Ay, pinaghintay ko ang dalawang magandang dilag. Talagang nakakahiya. Magpaparusa ako ng isang baso. Ha ha. Masyado kang magalang, Su Xiao. Ngayon, ako ang magiging tagapamagitan. Inumin natin ito. Tapusin na natin ang nakaraan, paano? Ha ha ha. Halika na, upo, upo, upo. Bakit parang nahihilo ako? Ha 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 ha. MM. Ha ha. Ha ha. Dati, pinaghirapan ng mga kapatid natin. Ang taong ito, sa huli ay napunta rin sa kama ng ating young master. Siyempre naman, mataas pa rin ang diskarte ng young master. At ang asawa niyang parang pulubi. Balang araw ay mapapatay din siya ng ating young master. Tama, tama, tama. Ha 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 ha. Oh. Young master. Ha, ang aking mga binti. Malapit na mag-uwian. Nandito na ba si MS, Shu sa kumpanya? Hindi pa dumarating si MS, Shu. Sabi ko na nga ba, ang mga taong umaasa sa koneksyon ay hindi makakagawa ng negosyo. Hello. Nandito po ba si MS, Shu? Paumanhin, hindi po siya nakapasok sa kumpanya buong araw. Pakisabi na lang po kay MS, Shu, hihintayin ko siya mamayang alas 8 ng gabi sa bodega. Gusto kong bilhin lahat ng mga paninda. Nakahanap na siya ng buyer. Nako, Suzong, nakahanap na ng buyer si Shu Mei Chen. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos niyang haharapin ang negosyong ito. Congratulations, MS, Shu. Narinig ko na naibenta mo na ang mga paninda. Mukhang alam na ng lahat. Kung gayon, magpatawag na lang tayo ng mas maraming tao mamaya para tumulong. Sino ba ang gumawa nito? Mahigit 20 milyong piso ang mga paninda. MS, Shu, pakiusap, ipaalam mo agad sa buyer. Sabihin mo na nasira ang mga paninda natin. Hindi na kailangan. Nandito na ang buyer. Ang buyer ay si Mr. Chu. Hindi siya kasabwat mo. Mahal ko, huwag mo nang pag-apuin pa. Bie, bastos ka. Ikaw. Hindi. Wala tayong ginawa kagabi. At saka, ikaw pa nga ang unang gumawa kagabi. Paano naman ako ang unang gagawa? Ay. Bakit? Gusto mo nang umatras na yon? Lagot na. Ngayon na ang huling araw. Ang 2 million order ko. Hay, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang tungkol sa order. Pero kailangan ko ng pabor mo. Anong kailangan? Kailangan kong magpakita ka mamaya. Mga alas 6 ng gabi. Tatawag ako sa kumpanya. Sasabihin kong bibili ako ng produkto. Ang transaksyon ay alas 8. Yung 2 oras sa pagitan. Malalaman mo rin mamaya. Hahayaan kong lumabas ang tunay niyang kulay. Huwag ka nang magdahilan. Ang mga salot na ito, lahat ay umamin na. Nasa akin na ang ebidensya ng krimen.
Alam kong hindi ikaw ang utak. Sabihin mo kung sino talaga. Si Anton. Mukhang hindi sapat na maputol ang isang paa niya. Anong nangyari sa kanya? Mabilis, tawagin ang ambulansya. Hindi na kailangan, wala na siyang pag-asa. Ginoo, dumating na ang binata. Tatay, kumusta na? Nabuking na ang plano. Naidawat ka rin. Ano? Bea, narinig ko lang kay Maya. May isang batch ng produkto sa kumpanya. Dahil sa iyo, lahat ay nasira. Lola, huwag mo sanang sisihin si ate. Kasalanan ko. Akala ko kasi, si Anton, ay tapat na tutulong kay ate. Hindi ko inaasahan. Hindi ka namin masisisi. Bea, huwag kang malungkot. Sino ang nagsabing nasira ang mga basura na yon? Nabenta ko na ito. 20 milyon. Lahat ay nabawi ko na. Heto, Lola, tingnan mo. Talaga bang ang War God ang kumilos? Isa sa mga tauhan ng War God. Sa bahay, kailangan nilang gumawa ulit ng produkto. Kulang na ang mga materyales. Sakto lang ang mga basurang ito. Mabuti. Talaga bang taglay mo ang espada ng War God? May proteksyon ka mula sa War God. Bea, magaling ang ginawa mo ngayon. Bibigyan ka ni Lola ng 1 puntos. Bea, hindi ako titigil dito. Ano na ang gagawin? Huwag kang mag-alala, may pinagawa na ako ng paraan. Ikaw, masyado kang padalos-dalos. Tatay, kailangan mo akong ipagiganti. Ayusin mo ang mga depektibong produkto. Tingnan mo kung aling negosyo ko ang pwedeng paggamitan yan. Napala, bantayan mo si Xumijiao kamakailan. Masusunod po. Nakuha ko na ang kontratang 20 milyon. Dati po, kayo mismo ang nagsabi na kung makuha ko ang kontrata, susundin ninyo ako. Sana naman, tuparin ninyo ang inyong mga salita. Bukod pa riyan, ang sales supervisor na nakikipagsabuatan sa mga tagalabas, kung malaman ko na sinuman sa inyo, ay kasabwat nila. Malinaw sa akin ang kahihinatnan. Huwag po kayong mag-alala, MS, Shu. Buong puso kami para sa kumpanya. Lahat ay susunod sa inyong utos. Anong nangyari sa'yo? Si Xumikian, ang bastos na yon, ngayon, lalong lumalaki ang ambag niya sa pamilya. Kailangan natin kumilos agad. Ay nako. Huwag kang mag-alala. May naiisip na ako. Siguradong si Shu Mei-chen ay kusang ibibigay ang posisyon bilang General Manager ng Sales Department. Ang plano natin ngayong quarter ay pataasin ang sales performance ng 30%, kaya hindi tayo pwedeng umasa lang sa nakasanayan. Kailangan nating magbukas ng mga bagong channel. Malugod nating salubungin ang bagong supervisor ng sales department. Ayon sa kagustuhan ni Lola Shu, ang pangalawang dalaga ay papupuntahin dito sa kumpanya para magsanay. Makakasama ko po si ate na mag-aral. Masaya ako. Nakakapagod talaga. Naglibot ako sa maraming bagong channel ngayon. Sabi nila, bukas na ang pirmahan. Bakit ka nagpapakahirap? Baka itigil na lang natin itong pagiging sales manager. Hindi pwede yan. Kailangan kong magpatatag ng posisyon ko sa pamilya Xu ngayon. Pumasok din si Xumijiao sa kumpanya ngayon. Sa tingin ko, sinadya ito ni Lola na ipapunta siya dito para makipagkumpetensya sa akin. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binabalaan. Ang kapatid mong babae ay may 1,000 plano. Hindi tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Natural lang na inggit ang kapatid ko sa magandang performance ko. Hindi naman siguro niya ako sasaktan, di ba? Hay nako, ang totoo. Ang cute mong tanga. Sige na, hindi na kita inaasar. Pero sa kabuuan, mag-ingat ka pa rin. Paolo, tingnan mo itong kontrata. Lahat ng detalye ay tapos na. Naku, ang taas ng efficiency ni Paulo. Talagang kahanga-hanga. Nakakalungkot lang, ang mga negosyante ay habol ang tubo. Sa pagkakataong ito, baka hindi tayo makipag-cooperate kay Paulo. Baka naman may ibang kumpanya ang nagbigay ng mas magandang alok. Siyempre, ang pamilya namin, ang mga Reyes. Sir Marco, nandito na po kayo. Marco Reyes, parang multo ka talaga, laging sumusulpot. HMPH, sa pagdinegosyo, bawat isa ay gumagamit ng sariling kakayahan. Kung ayaw mong magbigay ng tubo, huwag ka nang lumabas para makipaglaro. Magkano ang inalok niya sa'yo? Magbibigay ako ng 3% pa. Magbibigay ako ng 5% pa.
Ano sa tingin mo? Nasira na naman ang kasunduan ng kabilang partido. Hindi. Perma na. Magandang balita yan. Bakit ganyan ang mukha mo? Marco Reyes, ang nagpawalang halaga sa akin ng 10% ng tubo. Ano? Hindi ba't malaki ang lugi natin? Hindi naman siguro. Hoy, Manager Carla, nag-o-overtime ka pa rin? Kakapasok ko lang sa kumpanya, hindi ko pa naiintindihan ang lahat. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti. Maaari ka nang umuwi. Salamat sa pagod mo. Sige, una na ako. Mahal na Panginoon, sinunod ko po ang inyong mga utos. Binantayan ko po si Carla Santos. Natuklasan ko na naglagay siya ng peking libro ng accounting sa opisina ni Madam Bea. Mukhang hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyo po bang ako na ang umayos nito? Hindi na. Hayaan nating humaba ang tali para makahuli ng malaking isda. Si Paulo ay talagang responsable, kahit personal niyang sinusuri ang mga produkto. Ito personal na inutos ni Manager Carla. Noong nakaraan, naloko ako ng mga depektibong produkto. Mas mabuting maging maingat. Wala lang, ganito na lang. Miss Carla, nakatanggap kami ng report. Sa inyong opisina. Nakita namin ito. Ano man ang mangyari, sabihin mo sa akin. May perma ni Miss Carla sa accounting. Kaya't pakiusap, Miss Carla, itigil muna ang iyong trabaho para makipag-cooperate sa aming investigasyon. Huwag kang matakot, makipag-cooperate ka lang. Sabihin mo lang ang totoo. Pero hindi ko talaga alam. Ano itong peking accounting? Alam ko. Gamitin mo ang pagkakataong ito para magpahinga ng mabuti. Aalagaan kita. Pinapanood mo lang ba si Bea na dadalhin palayo? Talagang nagkamali ng pagtingin si Bea. Nanay, huwag po kayong mag-init. Magiging maayos din agad si Bea. May gustong manakit kay Bea. Sino ba ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Sino pa ba? Hindi ba't ang pamilya ni Sofia Lim? Ngayon, si Sofia Lim, pansamantalang umalili bilang General Manager ng Sales Department. Bakit naman? Mang Jose, Aling Maria. Kumain muna kayo ng mansanas para kumalma. Wala akong ganang kumain. Kain lang ng kain. Anong oras na ba? Ay nako. Mang Jose, Aling Maria, huwag po kayong mag-alala. Si Bea pa rin ang magiging manager ng Sales Department. Sir, ito po ang mga nakontak ni Sofia Lim. Lahat ng sales channels. Lahat po yan ay koneksyon niya. Ang dami na niyang koneksyon. Pero ano ngayon? Sabihin mo sa kanila, itigil ang pakikipagtulungan kay Sofia Lim. Kung hindi, lahat ng iba pa nating proyekto sa kanila ay kakanselahin. Opo. Pasok. Madam Sofia, yung mga channels na ibinigay niyo po, tumanggi po silang makipagtulungan sa atin. Ang galing-galing magsalita kapag normal na araw. Pero pagdating sa pera, wala silang silbi. Hindi ba't si Ate Bea? Nakipag-usap sa ilang bagong channels dati. Gamitin na lang natin yung mga channels na yun. Opo. Nabalitaan kong si Sofia, hindi pa nagtatagal bilang manager ng sales department, na ibenta na niya agad ang mga bagong dating na produkto. Ang bilis mo namang makakuha ng balita. Sofia Lim, ang galing mo talagang gumawa ng gulo. Ang mga binibenta mo, bawat channel, binigyan mo ng isa 0% na pabor. Alam mo ba kung magkano ang nalugi ng kumpanya? Ibinigay ko ang kumpanya sa iyo. Sa loob ng isang buwan, babagsak ang kumpanya. Lola ko po. Tumigil ka na. Simula bukas, hindi ka na pupunta sa kumpanya. Kailangang mabayaran ang nalugi. Hay nako, akala ko ba bilang ang pangalawang Miss Tzu, marami kang koneksyon. Umaasa ka lang pala sa koneksyon ng ate mo para magbenta. Koneksyon ng ate ko. PWE. Kahit siya pa ang magbenta, malulugi pa rin yan. Talaga ba? Kung sasabihin ko, na si Sumikian ay kayang, ibenta ang mga ito ng may 3 ras na tubo para mabayaran ang mga lugi, maniniwala ka ba? Ah, napala, si Sumikian ay pinagbibintangan mo, at iniimbestigahan. Mukhang itong pera, kailangan mong humanap ng paraan mag-isa. Gusto kong makita kung gaano kagaling si Shu Mei Chen. Baka naman, kailangan mong personal na sunduin si Sumikian pabalik sa pamilya Tsu. Dahil sa paninira mo, napilitan ang ate mo na maimbestigahan, kahit walang paumanhin. Kung hindi mag-apologize, okay lang. Pero para sa ate mo, magdala ka na lang ng personal na gamit. Kung
hindi mabenta ng free X na tubo, hindi ako tapos sa iyo. Tuparin ko ang sinabi ko. Anong desisyon na naman ang lihim mong ginawa para sa akin? Para mabawi ang tubo ni Xu Meijiao. At naibenta na ng 3 ra na tubo. Nabaliw ka na ba? Paano ito posible? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Bakit niyo po ako pinapunta dito, sir? Ah, wala lang. Gusto lang ni Mikian uminom ng milk tea dito. Kaya sinamantala ko lang naayain ka dito para pag-usapan ang isang bagay. Alaynan, ano po ang inyong nais, sir? Pumunta ka at salain mo ang lahat ng aking sales channels. Sabihin mo sa kanila na makipag-ugnayan sila kay Mikian. Tandaan mo, siguraduhin bigyan ang pamilya Xu ng 3 ra na tubo. Magaling. Siguradong matutuwa si Lola pag nakita niya ito. Maraming salamat sa iyo. Bilisan mo at balitaan mo si Lola. Sakto. Sakto na nandyan din si Sofia. Magaling, magaling. Talagang ang ating Bea. Sa loob lamang ng ilang araw, napabuti mo na muli ang kita ng kumpanya. Hindi kayang mawala ang pamilyang Xu sa iyo. Sa pagkakataong ito, utang natin ang tagumpay kay Paolo. Ha 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 ha. Sa susunod, magtulungan kayong dalawa ni Bea. Naiintindihan ko, Lola. Ah nga pala. Narinig ko, ang Hengsheng Group ay naghahanap ng partner para sa isang proyekto. Kung makuha natin ang proyektong ito, ang reputasyon ng pamilyang Xu ay tiyak na muling tataas. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong makuha ko ito. Ha 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 ha. Swerte ninyo. Talagang natapos ninyo. Pero, kailangan ko kayong paalalahanan. Ang proyekto ng Hengsheng Group ay hindi basta-basta makukuha. Siguro, hindi mo nauunawaan ang salitang hirap. Ano ba ang pinagmula ng Hengsheng Group na ito? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol dito? Ito ay isang kumpanyang naitatag lamang nitong mga nakaraang taon. Mabilis itong naging nangungunang kumpanya sa rehiyon. Hindi ko tiyak ang kanilang eksaktong lakas. Pero alam ko na ang chairman ng Hengsheng Group, si Marco, ang anak ni Liu Shan, ay napakabuting kaibigan ni Ramon. Humanap ka ng paraan. Alamin kung sino ang pinakamalaking shareholder. Hindi ba't paggamit lang yan ng koneksyon? Narinig ko na si Sofia ngayong pagkakataon ay makikipagkumpetensya para sa proyekto ninyo. Ramon, kung mayroon kang ideya, sabihin mo lang. Ako, si Marco. Gagawin ko ang lahat para matugunan ito. Ha ha ha. Sir Liu, ito po ang aming proposal. Pakisuri po. Ang liit ng kumpanya nyo. Gusto nyo pang makipag-partner sa Hengsheng Group namin? Haha. Masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Young Master Liu, pakisabi po kung ano ang problema sa aming proposal. Huwag mo nang banggitin ang proposal. Kung gusto mo talagang makipag-partner sa amin. Mamayang gabi. Puntahan mo ako dito. Ha 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 ha. Dumating na siya. Bakit ka nandito? Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Matapang ka, ah. Hello, Dad. May umapi sa anak mo. Oo, tama. Humanda ka. Sino ang umapi sa anak ko? Mag-sorry ka na, tatay. Sinaktan niya ako, ano pang silbi ng pag-sorry lang? Kailangan mong ipaglaban mo yan. Sabi ko mag-sorry ka. Sila ang nanakit, bakit mo ako pinapa-sorry? Siya ang kaibigan ng chairman ng Pangkat Malaki. Ang Pangkat Malaki ang pinakamalaki naming shareholder. Gusto mo pa ba ang kumpanya? Sino ba ang girlfriend niya? Totoo ba yan? Paumanhin po. Hindi ko po alam kung sino kayo. Talaga pong hindi ko alam. Kayo po pala ang kaibigan ng chairman ng Pangkat Malaki. Miss Isabel, sa susunod, siguradong mapapangaralan ko si Juan. Pirmahan na ngayon. Pakiusap, Miss Isabel, pirmahan nyo na. Diyos ko.
Nakipag-partner na pala ang pamilya Shu sa pangkat matatag. Ha, Ha ha ha. Ang handaan ng pamilya ngayong araw ay para ipagdiwang ang tagumpay ni Bea. Congratulations sa kanya, nakipag-partner siya sa pangkat matatag. Nagbigay ito ng karangalan sa ating pamilya Xu. Ha ha ha. kung ako ang tatanungin. Ang kredito sa pagkakataong ito ay kay Paulo Santos, hindi ba? Ang ating pamilya Xu ay may napakagandang manugang. Iyon ay biyaya rin sa ating pamilya. Ha ha ha. Batay sa sinabi ni Lola Elena ngayon, kinikilala niya ba ako bilang manugang? Kung ganoon nga, bakit hindi na lang tayo kumuha ng tunay na marriage certificate? Kung hindi, kapag nalaman ni Lola na pinaglalaruan natin siya gamit ang peking kasal, siguradong magagalit siya. Asa ka pa. Miss Bea, tingnan niyo po. Peking certificate pala. Aha, Bea Santos. Ngayong pagkakataon, paano ka pa makakatanggi? Tinatawag ka ni Lola Elena, ang chairman, na umuwi ka agad. Bakit kaya, Lola? Bakit bigla niya tayong pinapauwi? Natuklasan na kaya ang tungkol sa peking kasal natin? Hindi siguro. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayo magpakasal ng totoo? Ikaw ba ang nagsumbong kay Lola? Sinasabi ko sa'yo, kahit na ganyan pa, hindi ako makakapagpakasal sa'yo. Hindi ako yon. Talagang hindi ako. Ano bang nangyayari dito? Peking kasal pala kayong dalawa. Paumanhin ko, Lola. Noong una, ayokong makita si Bea na pinipilit magpakasal, kaya naisip ko ang parang ito. Dahil sa mga nagawa ko nitong mga nakaraang araw. Huwag niyo po siyang sisihin. Kung ganoon nga, sa tingin ko, wala ka nang dahilan para manatili sa pamilya Shu. Hindi na kailangang umalis? Paano hindi kailangan? Ito ang dangal ng pamilya Shu. Ang apo na nagpakasal ng peke, kapag kumalat ang balita, saan mo ilalagay ang iyong dangal? Kung ganito ang patakaran ng pamilya Xu. Kung gayon, aalis na ako. Lola, ingatan niyo po ang inyong kalusugan. Huwag niyo pong sisihin si Bea. Ate Bea, ngayong wala na si Paulo Santos. Tingnan natin kung sino pa ang tutulong sa'yo. Sir Paolo, kayo po ay tinaboy ng pamilya Reyes. Ako mismo ang umalis. Sa pag-alis ko, tiyak na hindi na magtatago si Isabela Reyes. Tiyak na mabibisto siya. Pakisabi kay Paolo Santos na pumunta dito. Kailangan nating pag-usapan ang proyektong ito. Ma'am Bea Reyes, nakalimutan niyo po ba, umalis na si Paulo Santos. Bakit ko ba siya laging naiisip? Dati, hindi ba't lagi ko siyang inaasahan na umalis? Paolo Santos, tulong, lumabas ka. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang makakapaapi sa'yo. Paano mo na lamang nasa panganib ako? Lagi lang akong nandito. Okay ka na ngayon. Aalis na ako kung ganon. Ayaw. Paano kung may masamang tao ulit sa daan? Samahan mo akong umuwi. Pero, tinaboy na ako ng pamilya Reyes. Wala na akong dahilan para umuwi. Pag uwi ko, sasabihin ko kay Lola Reyes, ikaw ang itinalaga kong Vice President. Pwede kang bumalik anumang oras para makipag-turnover sa akin. Alam mo ba kung sino ang nagplano laban sa'yo? Kamakailan, marami ka bang tinanggihang kumpanya? Mga maliliit na kumpanya lang naman yun. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos sa produkto. Laging iniisip ang pagkuha ng koneksyon. Kaya naman, kung hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon, maghihiganti sila sa'yo. Pinapayuhan kita. Huwag masyadong umangat. Okay lang. Nandito ka naman. Hindi ako takot. Teka. Sabihin niyo sa mga nasa likod niyo, hindi makikipag-ugnayan ang pamilya Reyes sa inyo. Ako ang makikipag-ugnayan sa inyo. Anong ginagawa niya dito? Siguro, habang wala ako, gusto niyang gumawa ng gulo. Maauna na akong umalis.
Kapatid, anong ginagawa mo dito? Bakit? Okay lang. Hindi na pwedeng dalawin ng ate. Mukhang, totoo ngang umalis na si Paulo Santos. Anong ginagawa niya dito? Ito ang pinakabagong sample ng produkto ng Pamilya Reyes, at ang listahan ng mga sangkap. Salamat, Ma'am Isabela Reyes. Naway maging matagumpay ang ating kooperasyon. Ano na naman ito? Ang mga produkto natin ay mababa ang kalidad. Gawa lahat ito ni Isabela Reyes. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Isabela Reyes, ano ba talaga ang nangyayari? Lola Reyes. Mabuti lang ang intensyon ko. Kamakailan, may mga maliliit na kumpanya ang nagbebenta ng peking produkto gamit ang pangalan ng Pamilya Reyes. Kaya naisip ko ang isang paraan. Sinasadya kong makipag-ugnayan sa kanila. Hayaan muna silang gumawa ng batch ng mababang kalidad na produkto. Pagkatapos, mahuhuli natin sila sa akto. Hindi ko inaasahan. Si Mr. Chen ay bumili pa ng press release kahit na isa publiko ang sarili niyang kapahamakan para lang siraan ang Pamilya Reyes. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman, Lola Reyes. Hindi ko naman gugustuhing mapahamak ang Pamilya Reyes, di ba? Ako rin. Natatakot akong hindi mo sasang-ayunan ng plano ko, kaya naisip kong gawin ito nang magkasunod. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking gulo. Talaga namang mapanlin lang ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging kampante. Bini-bini. Lola, nagkasakit po ang lola. Ano? Kumusta na po si Lola? Mabuti naman, wala na siyang malubhang karamdaman. Pero sabi ni Lola, ang kanyang kalusugan ay pahina ng pahina araw-araw. Talaga pong natatakot ako na baka isang araw, bigla na lang siyang mawala. Kaya sabi ni Lola, nais niyang habang malakas pa siya, matupad ang isang nais niya. Nais niyang ako ang maging tagapamahala ng pamilyang Xu. Si Lola po. Nais niyang humanap ng lugar para mag-focus sa spiritual. Talagang ayaw na niyang asikasuhin ang mga bagay na ito. Ito ay talagang magandang balita. Ipinapakita nito ang iyong kakayahan na kinikilala ni Lola. Ngunit ito rin ay mapanganib. Maraming tao sa pamilyang Xu ang gustong maging tagapamahala, lalo na si Xu Mijiao. Siguradong hindi siya papayag. Iniis ko rin ang problemang ito. Hindi ko inaasahan na makagawa siya ng ganito karaming gulo. Huwag kang mag-alala. Dahil kasama mo ako. Ano? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng pandinig? Opo, sumang-ayon din si Xumikian. Sinabi ng matandang si Lola Xu na bukas ng gabi, sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilyang Xu, ipapahayag ang balitang ito. Hindi pwede. Kailangan nating humanap ng paraan para pigilan ito. Uminom na po ng gamot ang ginang. Ito, ano po ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin po alam. Ang matandang si Lola, ganito na siya simula kaninang umaga. Chu Feng, iligtas mo po si Lola. Kumusta na po si Lola? Ayos lang si Lola. Nagkamali lang siya ng kain ng gamot na nagdulot ng pagbara sa kanyang mga daluyan ng enerhiya. Kung gayon, dalhin na natin si Lola sa ospital.
Sa ganitong kalagayan ni Lola, walang silbi ang pagpunta sa ospital. Hindi ito kayang gamutin ng kanluraning medisina. May mga sakit pa palang hindi kayang gamutin ng kanluraning medisina. Sinasadya lang ninyong patagalan ng oras. Ayaw ninyong mabuhay si Lola. Tama ba? Huwag ka nang magbigay ng malamig na komento. Kung sinabi ko, kaya ko itong gawin. Heto na naman. Tingnan natin kung paano mo iligtas si Lola. Mukhang kailangan nating hanapin ang sikat na si Huyezen para gamutin siya gamit ang acupuncture. Huizhen, hindi ka nagkakamali, di ba? Siya ang personal na doktor ng War God. Paano naman siya pupunta para gamutin si Lola? Bago pa nakilala ni Huyezen ang War God, namumuhay din siya sa pamamagitan ng pagpapalimos. Kilala ko siya. Hindi ba't palagi mong sinasabi na isa akong pulubi? Nakaalis ka nang hindi napapansin ng lahat. Sabihin mo, bakit ka tumakbo? Siksu Meijiao ba ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Hayaan mo na akong umalis. Bago ka umalis, bumalik ka muna at linawin natin ang lahat. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo at paano ka nakatakas? Ano ba talaga ang nangyari? Ang binibini po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Bea, talagang ikaw na nga. Sabi ko na nga, mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling bahay. Mabait po sa'yo si Lola. Tapos gusto mo siyang saktan. Gusto mo bang maging ang pinuno ng pamilyang Shu? Hindi. Hindi ko ginawa yan. Huwag kang manirang puri. Sa tingin ko, ang gustong maging tagapamahala ay ikaw. Dahil hindi mo inaamin, hayaan na nating si Maria ang magsabi. Kahapon, nilapitan ako ni Isabel. Sinabi niya na si Lola ay gusto niyang maging pinuno ng pamilyang Shu. Si Isabel, natakot na baka magbago ang isip ni Lola, kaya pinagawa niya sa akin na bigyan si Lola ng gamot. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Maria? Si Bea ay kasama ko buong araw kahapon. Maria, walang galit si Bea sa'yo. Bakit mo siya sinisiraan? Tama na. Huwag na kayong mag-away. Malalaman natin ang totoo kung tatanungin natin si Bea. Lola, ang bagay na ito, titiyakin ko pong mabibigyan kita ng paliwanag. Lahat ng nanirang puri kay Bea, maghanda na kayo. Huwag kayong magdiwang ng matagal. Isabel, iligtas mo na ako. Hinihintay mo ba akong ilabas ka? Hindi ba tayo nagkasundo? Pagkatapos kong isabit ang matandang babae, bibigyan mo ako ng pera. At palalayain mo ako. Masyado kang simple. Ha ha ha. Kung hindi ka nahanap ni Paulo, sa ngayon, siguro patay ka na. Ikaw. Ngayon. Ikaw lang ang mawala. Para hindi ka na maging banta sa akin. Talagang magaling ang paraan mo. Lola, talagang napatunayan na ang pangalawang anak ay hindi kontento na ibinigay niyo ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Su kay Bea. Kaya nilason ka niya at nakipagsabuatan kay Maria para isabit si Bea. Pakiusap po, Lola, imbestigahan niyo ito ng tama. Mahusay ang pagpapalaki mo sa anak mo. Mula ngayon, kayo at ang inyong pamilya ay wala ng kaugnayan sa pamilyang Su. At hindi kayo maisasama sa talaan ng pamilya. Inay, Mula ngayon, si Bea ang siyang pinuno ng pamilyang Su. Lola, nagkamali po ako. inay, nagkamali po ako. Ang negosyo mo, winasak mo ng lubusan. Gumamit ka ng lahat ng maling paraan. Wala kang pinalampas. At ako pa ang pinaka nagmamahal sa'yo noon. Gusto mo pa akong lasoning. Sino ang lola mo? Inay, Paulo. Maghintay ka. Sa kalaunan, mamamatay ka sa kamay ko. Talaga ba? Kapag wala na ang suporta ng pamilyang Su, gaano katagal ka pa magiging mayabang? Babalaan kita. Mag-ingat ka kapag lumalabas ka. Ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari dito? Si Isabel siguro ang may gawa nito. Ipaubaya mo sa akin ang pag-imbestiga nito. Umakyat na ang akusado. Si Sofia Reyes ang nag-utos. Saan na si Sofia Reyes ngayon? Naghahanap siya ng silungan sa bahay ni Jose. Nakakatuwang makakita ng kaibigan para hindi ko na kailangang hanapin sila isa-isa.
Nakita ko ang balita. Nahuli na si Sofia Reyes. Huwag kang magpapabaya. Sa pamilyang Reyes, ang mga maaaring magbanta sa'yo ay hindi lang si Sofia Reyes. Kapag naging bahagi ka na ng pamilyang Reyes, siguradong marami ang ituturing kang tinik sa kanilang paningin. May plano ka ba? Kailangan nating itatag ang ating sariling otoridad. Iminumungkahi kong magdaos tayo ng isang family banquet. Ngayon ang unang araw ko bilang pinuno ng pamilya. Ang unang family banquet. Huwag magkakaroon ng problema. Huwag kang mag-alala. Nakapaghanda na ako ng husto. Dahil nandito ka, mas panatag na ako. Rico, hindi ba't paborito mo ang hipon? Bakit hindi ka kumakain ngayon? Hayaan mo munang kumain si ate. May buhok. Pakikuha ito. Hindi ko nakita ang buhok. May lason ang hipon. Paano mo nalaman na mailason ang hipon? Hindi mo ba napansin noong kumakain ka? Si Rico ang pinakagustong kumain ng hipon. Pero ngayon, hindi niya ito ginalaw. Hindi lang siya ang hindi kumain. Lahat sila ay hindi kumain. Lahat gustong ilipat ang hipon sa harap mo. Nang kumain ka ng hipon, lahat ng mata ay nakatingin sa'yo. Hindi ba sapat na patunay yan? Alam din ng mga kamag-anak. Si Carlo at ako ay allergic sa hipon, kaya hindi kami kakain. Diyos ko. Nagplano pa silang patayin ka. Talagang bulok ang pamilyang Reyes. Bea, kailangan mong humanap ng paraan para makaganti. Paano po tayo makakaganti? Nakita niyo rin po naman ngayon, napakasolid nila. Baka hindi man lang po natin malaman kung kailan nila nilagay ang lason, o hindi po natin malaman. Kahit na magiganti po tayo, ang magiging resulta ay hiwalayan lang po natin ang pamilyang Reyes. Sa huli, tayo lang po ang matitira mag-isa. Mayroon akong isang paraan. Gusto niyo bang marinig? Ano ang ibig sabihin nito? Narinig ko sa iyong ate, na mayroon kang talento sa pagnenegosyo. Kaya nagpasya ko, na ibigay sa iyo ang bahagi ng karapatan sa pamamahala ng kumpanya. Sa'yo, ngayon, ibang tao ang makikipag-ugnayan sa iyo. Si Marco Reyes ng pamilya Reyes, pagdating niya mamaya, kailangan mo siyang suportahan ng husto. Tapos, umorder ka ng 8 milyong piso na produkto mula sa kanya. Pagkatapos mong pirmahan ang 2 kontratang ito, itigil mo na ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Kayo po si Marco Reyes, Ginoong Reyes. Nabanggit po kayo ng pamilya Reyes, isang henyo sa pagnenegosyo. Sa ganitong paraan, uulit akong umorder ng 8 milyong piso na produkto mula sa iyo. Pirmahan natin ang kontrata bukas. Mabuti at alam mo ang dapat mong gawin. Umalis ka na. Kailangan ko talagang pasalamatan ang aking mabuting kapatid. Kung hindi dahil sa kanya na nagbigay sa akin ng pagkakataon, hindi ko malalaman na mayroon pala akong ganito kalaking kakayahan. Bukod sa pagpapasalamat sa akin, kailangan mo ring pasalamatan ng husto ang iyong bayaw. Malaki ang naitulong niya sa pagbebenta natin ngayon. Yee! Ano ang kinalaman niya sa pagbebenta ko? Huwag mong ipagmalaki ang hindi sa'yo. Si Marco Reyes ay binigyan ng malaking responsibilidad ngayon. Tiyak na naiinggit ang ibang miyembro ng pamilya Reyes. Kapag nagkaroon ng alitan sa loob, lalabas ang pagkakawatak-watak. Sa panahong iyon, siguradong maraming tao ang lalapit sa iyo para humingi ng mga oportunidad. Sigurado ka bang gagana ang plano mo? Huwag kang mag-alala. Ang magandang palabas ay darating pa lang. Bakit ka nandito? Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Narinig ko po na si Ginoong Reyes ay nag-ayos ng trabaho para kay Marco Reyes. Mukhang malaki ang kita doon. Gusto ko sanang itanong kung ang kumpanya ay mayroon bang angkop na trabaho para sa akin. Tungkol dyan, si Sofia Reyes ay may intensyon na paghiwa-hiwalayin ang mga negosyo ng kumpanya at ipamahagi sa mga miyembro ng pamilya Reyes na gagawa nito. Pagkatapos ng lahat, magkakapamilya naman tayo, hindi ba? Pero, ano ang kinalaman mo dyan? Kung hindi ako nagkakamali, noong una pa lang natanggapin ni Sofia ang posisyon bilang general manager. Hindi ka nagkulang sa pagtulong kay Maria Reyes na gumawa ng mga pakana laban sa kanya. Hoy, Vice Presidente Chu, kayo po at si Ginoong Reyes ay malaki ang puso. Huwag na po ninyong pagkaabalahan pa ako. Ay naku, pasensya na. Ako kasi, mahilig akong magbilang. Lalo na sa mga nakagawa ng mali kay Sofia. Titiyakin kong babalikan ko sila.
Ikaw na hamak na tao, talagang nagtagumpay ang masama. Wala kang karapatang makialam sa mga usapin ng pamilya Reyes. Umalis ka na agad. Pagsabihan mo si Sofia Reyes na siya mismo ang lumapit sa akin. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong pamahalaan ang mga bagay ng pamilya Reyes. Pero ang alam ko, kahit paano pa umunlad ang kumpanya ng pamilya Reyes, ikaw ay hindi makakakuha ng kahit anong bahagi. Isipin mo ang ibang miyembro ng pamilya Reyes na kumikita ng malaking pera. Samantalang ikaw, sinunod ko na ang iyong inaasahan at ibinigay ang negosyo sa maaasahang tao ng pamilyang Xu. Sinunod mo ba iyan ayon sa inaasahan ko? Malinaw na ayon sa sarili mong kagustuhan. Kahit sino pa man, ay mga artista. Kailangan lang nating manood. Sabihin mo sa mga sales channel na hindi tatanggapin ang lahat ng produkto ng pamilyang Xu. Naiintindihan ko. Makinig muna kayong lahat. Ang pagbebenta ay hindi isang bagay na nangyayari agad-agad. Nangangailangan ito ng pangmatagalang pag-ipon. Kayo namang mga sales, huwag ninyong pakinggan ang mga sinasabi niya. Nakabenta na ako ng milyon-milyong produkto. At marami akong karanasan na maibabahagi sa inyo. Tinitiis mo pa rin yan? Hayaan mo muna siyang magmayabang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang sales elite. Talagang pasensya na po. Sa pagkakataong ito, hindi ko na po maaaring pirmahan ang kontrata sa inyo. Bakit po? Dahil mababa ang kalidad ng iyong produkto. Paano mo nagawang galitin ang aming pamilyang Xu? Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw, pipirmahan mo ang kontratang ito. Pipirma ka man o hindi. Hindi ako natatakot. Walang magpaparaya sa iyong masamang ugali. Paalam na. Kamusta ka? Sales elite. Kumusta na ang pagkumpleto ng mga order? Nandito ka para pagtawanan ako. Nandito ako para paalalahanan ka. Kung sa buwang ito ay hindi ka pa rin makakapagbenta, magbabayad ka ng liquidated damages sa head office. Totoo ba yan? Hindi mo lang nakita ang kita. Hindi mo nakita ang panganib, di ba? Paalam. Sumikyan, sinadya mo akong magaling. Niloko mo kaming pumirma ng kasunduan para lang makuha ang pera namin. Noong una kayong pumirma ng kasunduan, kusang loob naman kayong gumawa niyan. Gusto lang ni Mikian na ibigay ang negosyo ng kumpanya sa inyo para kumita kayo, pero isa-isa kayong walang silbi. Dahil wala kayong kakayahan. Lahat ng negosyo ng kumpanya ay babawin ko. Paano naman ang utang na ito? Kahit magkapatid, kailangan malinaw ang usapan. Magkakamag-anak naman tayo. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng discount. Hindi kayo pwedeng umalis. Tignan natin kung sino ang mga ngahas kumarang. Ang negosyo ng pamilyang Xu, kumusta na ang pagpapatakbo? Nagsimula na ito ng normal. Pero, may ilang hindi normal na sitwasyon na kailangan kong i-report sa inyo. May ilang sales channel ang nagkansela ng kooperasyon sa atin. Mas pinipili pa nilang magbayad ng liquidated damages kaysa ipagpatuloy ang kontrata. Pinaghihinalaan ko na may nananabotahe sa atin. Huwag kayong mag-alala ng sobra. Paminsan-minsan, may isa o dalawang hindi nakakakilala ng halaga. Normal lang yan. Magandang balita, ang benta ngayong buwan ay nahigitan na ang target. Anong problema? Ganito kagandang resulta kung malaman ng pamilyang Xu. Siguradong mamamangha sila sa'yo. Naiisip ko, sa loob ng ilang dekada, ang pamilyang Xu ay puno ng hidwaan. Ano pa ang kabuluhan niyan? Ngayong ako na ang namumuno sa pamilya, ayoko nang magpatuloy pa ang ganitong sitwasyon. Maaari sana tayong nagtulungan para pagtibayin ang pamilyang ito. Bakit kailangan pa ng alitan? Kaya gusto kong magsimula sa akin, baguhin ang sitwasyon ng pamilyang Xu. Ikaw, gawin mo lang ang gusto mo. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan mo. Kung para sa mga Xu naman, lahat, ay ikaw na ang magdedesisyon bilang namumuno. Ngayon, may gusto akong sabihin sa lahat. Simula ngayon, sana ang mga taga-pamilyang Xu, iba't ibang panloob na alitan at hidwaan, ay matigil na. Magsisimula rin ako sa aking sarili para mapatawad ang inyong mga utang. Simula ngayon, magkakaisa tayo laban sa mga tagalabas. Kung may nais maghanap ng posisyon sa kumpanya, maaari kayong magsumite ng formal na aplikasyon. Gagawin ko ang lahat para matugunan ito. Ngunit, kung magkaroon pa ng anumang alitan sa hinaharap, ay itataboy sila sa pamilyang Xu. Kung sang-ayon ang lahat, itaas ang inyong mga baso. Masaya ka na agad? May mas magandang balita pa. Mukhang tama ang iyong estratehiya.
Hanggat nagkakaisa ang pamilyang Xu, walang bagay na hindi nila magagawa. Naku, hindi maganda. Lahat ng sales channels ay nagkansela ng mga order. Mas gugustuhin pa nilang magbayad ng penalty kaysa makipagtulungan muli sa atin. Huwag kang mag-alala, alamin muna natin ang sitwasyon. Naimbestigahan na po ng inyong alipin. Ang bagay na ito ay gawa ng pamilyang Yu. Nagdeklara ang pamilyang Yu na hindi dapat ang mga kliyenteng iyon makipagtulungan muli sa pamilyang Xu. Kung hindi, Ang pamilyang Yu, opo, ang Hao Chayan Group. CJ, diretsohin mo na. Pabagsakin ang Hao Chayan Group. Ngunit, Paano? Mahirap. Ginoo, ito po ay sarili ninyong industriya. Ang industriya ko, Opo, nasa ilalim ito ng imperyo ng Mandirigma. Pinondohan ng pundasyon ng Mandirigma at dahil nga sa relasyong ito, ang pamilya Reyes ay may malaking posisyon sa lungsod ng Liwanag. kung gayon, ako na ang bahalang humarap sa kanila. Tito Reyes, kailangan mong ipaglaban ng pamilya Santos ngayong pagkakataon. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala. Pinutol ko na ang lahat ng kooperasyon ng kanilang pamilya Cruz. Sa tingin nila, ang pamilya Cruz, gustong umakyat sa hanay ng mga mayayaman. Isa lamang itong malaking ilusyon. Tito Reyes, ang kanilang manugang na si Marco, ay isang mapanganib na tao. Kailangan mo pa rin mag-ingat sa kanya. Ha ha ha, ha ha ha, biro. Ang marangal na pamilya Reyes ay suportado ng Mandirigma. Matatakot ba kami sa isang tulad niya na hindi kilala? Nagsalita ka tungkol sa kanya at narito na siya. Huwag ninyong papasukin sila. Alis, alis, alis. Ang aming chairman, ayaw makipagkita sa mga walang kwenta tulad mo. Natatakot ba ang chairman niyo? Oo, natatakot siya. Natatakot siyang madumihan ng paningin ng aming chairman. HMPH, umalis ka na. Sasabihin ko sa'yo, ang aming grupo ng Liwanag ay isang subsidiary ng kumpanya ng Mandirigma. Ang mga pinuno ng Mandirigma, madalas naming nakikita, tulad ni Chidori. Nakikilala namin sila. Talaga ba? Kung gayon. Chidori, halika dito. Narito na ang inyong ginang Chidori. Maaari na ba akong pumasok? Iniis mo bang tanga ko? Sinasabi mong narito si Ginang Chidori, kaya narito na siya? Mukhang hindi rin ubra ang mukha mo. Kahit lumabas ka, walang kumikilala sa'yo. Kung paano nila gustong tapak-tapakan ka. Hayaan mo silang gawin yon. Halika dito ngayon. Bastos ka. Anong lakas ng loob mo? Naglakas loob kang harangin si Ginang Chidori. Ginang Chidori. Hindi ko alam na personal kang bibisita. Patawad po, hindi ko kayo naabutan. Patawad po. Ha, Ginang Chidori. Bakit po kayo personal na naparito ngayon? Ah, wala lang. Nagkataon lang na napadaan. Narinig ko mula sa inyong security guard. Ang grupo ng Liwanag ay nakadepende sa imperyo ng Mandirigma at hinaharang pa si Ginoong Marco na makapasok. Ang asawa ni Ginoong Marco ay may koneksyon sa Mandirigma, kaya naparito ako para alamin ang sitwasyon. Oh, Maaari ko bang malaman? Maaari na ba akong pumasok sa inyong kumpanya at tumingin? syempre. Sige po, sige po. Mukhang ang panganay na anak na babae ng pamilya Cruz ay talagang isang kagandahan para mapansin ng Mandirigma. HMPH. Tama. Hindi ko alam kung ang berdeng sombrero ng basurang pulubi na ito ay komportable bang Eyu, tama. Diretsahan akong magsalita. Ang pagdating ko ngayon, para sabihin sa'yo na huwag mong pahirapan ang pamilya Xu. Ha. Jichu, nagbibiro ka. Paano ko naman pahihirapan ng pamilya Shu? Ha. Pero, ang kompetisyon sa merkado ay tungkol sa patas na laban. Ang mananalo ang hari, hindi ba? Kung dahil sa kakulangan ng sariling lakas ng pamilya Shu, hindi sila makipagkompetensya. Hindi mo na ako masisisi. Tama ang sinabi ni Eyu. Kung ganoon, hindi na ako magpapakapormal. Saan mo ito nakuha? Ang mga ito ay mula sa Hautian Group, mga S-class na dokumento. Ang kayang gawin ni Eyu ay kinatatakutan pa rin na malaman ng iba. May kasabihan na tama. Ang mananalo ang hari. Kung dadalhin ko ang mga dokumentong ito at ipadala sa Supervisory Bureau, Huwag ka namang masyadong lamabis kung magagalit ang Diyos ng digmaan. Wala kang mapapala. talaga ba?
Bakit parang sa tingin ko? Madaling kausap ang Diyos ng digmaan. Subukan mong tawagan siya. Ituring nyo na lang na nagkulang ako sa konsiderasyon. Sa susunod sa negosyo, magkanya-kanya na lang tayo ng kakayahan. CJ, garantisado ko na ang pag-asa ko ay sa sarili kong kakayahan. Sana lang, iyo, huwag kang aasa sa Diyos ng digmaan para sa iyong negosyo. Makipaglaban sa akin. Tingnan natin. Ay, mukhang maganda ang iyong pakiramdam. Naman, alam mo ba, kaninang hapon, ang mga kliyenteng iyon ay isa-isang tumatawag. Tumatawag para humingi ng paumanhin at sinasabing gusto nilang makipagtulungan sa atin. At yung mga bayad sa paglabag sa kontrata noon, hindi na nila hinabol. Sa pagkakataong ito, kumita lang ako ng malaki sa mga bayad sa paglabag. Talagang magandang balita. Halika, kumain ka ng prutas para gantimpalaan ang sarili mo. Anak, anak, anak. Tingnan mo, hindi ba't napakaganda ng proyektong ito sa real estate? Ang mga proyekto ng Diyos ng Digmaan International ay pawang mga dekalidad. Siyempre, napakaganda nga. Kung gusto mo, kukunin natin. Oy, Mr. Reyes. Ang galing naman ng pagkakataon. Nagkita na naman tayo. Sino naman kaya itong kasama mo? Siguro si MS, Bea? Hahaha. Talagang isang napakagandang babae. Hindi ko marin inaasahan na magkikita tayong muli. Siya ay si Emma Bia ng kumpanya ng Pamilya Reyes. At siya rin ang aking asawa. Magandang araw po, Gil Reyes. Siguro, kayong dalawa. Sa lupang ito ngayong araw, ay interesado rin kayo. Siyempre, gusto ito ng aking asawa. Kaya't sigurado tayong makukuha natin ito. Hahaha. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Mag-ingat ka. Baka mapiilang dila mo. Tulad ng sabi ko noon, pagalingan na lang tayo. Ang proyektong lupaing ito, ang panimulang presyo ay 30 milyong piso. Ang bawat pagtaas natin ay 10 milyong piso, 40 milyong piso, 50 milyong piso, 60 milyong piso, 70 milyong piso. May magtataas pa ba ng presyo? 80 milyong piso, 90 milyong piso. 90 milyong piso, isang beses. 90 milyong piso, dalawang beses. 200 milyong piso, 200 milyong piso, isang beses. 200 milyong piso, dalawang beses. 200 milyong piso, tatlong beses. Sold. HMPH. Kanina, hindi ko alam kung sino ang nagsabi na siguradong makukuha. Nakakatawa. Parang wala namang kinalaman si Emmy Reyes sa proyektong ito. Diba? Iba ako. Ako ang napiling kasosyo. Kahit hindi ko makuha ang buong proyekto, makakakuha pa rin ako ng bahagi. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala ang proyektong ito. BA. ito ay, Ang kontrata para sa proyektong real estate na yon. bakit ang kumpanya namin ang kasosyo? Pinapabigay ito sa akin ni Kenyao para sa'yo. Sabi niya kapag pinirmahan mo, magiging epektibo ang kontrata. Palayasin niyo ang dalawang ito. Huwag ninyo akong sirain ng magandang kapalaran. Bibigyan ko lang kayo ng isang pagkakataon. Umalis kayo sa daan. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin. Ang lakas ng loob mo ah. Sa teritoryo ng God of War, naglakas loob ka pang magpakita ng kalokohan. Kung sino man ang humarang sa aking daan, kahit pa ang dakilang immortal ay luluhod sa akin. Ikaw. Huwag kang lumapit. Anong nangyayari sa labas? Bakit magulo? Sakto ang dating mo. Ang dalawang ito, natalo sa bidding kanina. Ngayon, sadyang nanggugulo sila. Natatakot ako na, baka inisin nila ang God of War. Pinakiusapan ko silang umalis ng maayos, pero hindi lang sila nakinig. Sinaktan pa nila ang aking mga tauhan. Anong klaseng mga walang alam sa kamatayan ng mga ito? Sawa na ba kayo sa buhay? Sir, nandito kami para makipagkita sa Vice President ng proyekto. Kanina, nawalan sila ng mukha sa akin. Ngayon, sadyang nanggugulo sila. Sila ay walang kinalaman sa Vice President ng proyekto. Tulungan mo akong turuan sila ng leksyon.
At ituturing kong may utang na loob ako sa'yo. Sige, bahala na ako dito. Dalhin ang 2 taong ito sa aking opisina. Huwag niyo kaming hawakan. Mag-ingat kayo sa mga kamay niyo. Sige, puntahan natin. Walang problema. Kayo, ang sum-ire sa patakaran ko dito. Magsalita kayo. Paano kayo magbabayad? Anong gusto mo? Madali lang yan. Magbayad kayo ng 10 milyong piso para sa tiyo ko, magpakumbaba at humingi ng tawad, o kaya mag-iwan kayo ng tig-isang kamay. Ganyan na lang yon. Ito ang kontratang pinirmahan ng inyong kumpanya sa amin. Ibinigay ito mismo ni Lady Isabel sa amin. Imposible. Talagang imposible yan. Pekeng kontrata to. Lady Isabel, hindi kailanman sinabi na makikipag-ugnayan siya sa inyo. Iyang 2 manloloko, paalisin niyo sila. Kaya pala ganito ka, sa pagiging project manager. Ito, ang industriya ng Lord Wargod. Ikaw, ilang buhay mayroon ka para magwala dito? Paolo, maaaring may mamatay. Dahil sa asawa ko, patatawarin na kita. Huwag kang walang galang. Vice Presidente, sabi nila sila ang nanakit ng... Tinanggal ka na. Halina kayo, ay drag nyo siya palabas. Vice Presidente, Vice Presidente, bakit? Takpan nyo ang bibig niya. Vice Presidente, at itong isa pa, ay drag nyo rin palabas. Sige, magkikita rin tayo. HMPH. Paumanhin sa pagkahuli ko, mga ginoo. Masyadong marumi dito, maaari bang lumipat kayo? Sa opisina ko para mag-usap? Paolo. Bea. Maghintay kayo sa akin. HMPH. Hello. Hello. Gusto kong makipag-ugnayan sa War God Fund, kay Lady Isabel, dito. Bakit parang mas masaya pa kayo kaysa sa akin? Anak. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Reyes ay maaaring umangat pa. Tingnan mo ito. Kapag nakuha natin ang kontrata ng pamumuhunan. Mula sa pondo ng Mandirigma, ang pamilya Reyes ay lubos na mapoprotektahan ng internasyonal ng Mandirigma. Sa tingin ko, sino pa ang mangangahas na apihin tayo pagkatapos nito? Ano ang nangyari sa imbitasyon ng pondo ng Mandirigma? Ibinigay na. Bakit peke pa ang ibinigay? Kakacheck lang ng iyong tauhan. Si Yun ng Haushan Group ang may kagagawa nito. Siyo na naman. Hindi pa rin siya sumusuko. Sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng matalino ngunit naloko. Lahat ng imbitasyon ay walang bisa. Palitan ng face recognition para makapasok. Paolo, tingnan mo ang laki ng event ngayon. At ang daming security. Baka dumating din mismo ang Mandirigma. Sa tingin mo, ano ang itsura ng Mandirigma? Baka matanda na siya. Siguro. Kasing gwapo ko. Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Bulag ba kayo para harangan si Sir Yu? Gusto nyo bang mamatay, Miss Shu? Pasensya na, pero... Yung invitation card na hawak mo... Parang... May mali yata. May problema ba? Yang invitation card mo, halatang peke. Ang lakas ng loob nyo naman. Magpanggap na may pekeng invitation. Mamaya, baka mapatalsik kayo. Ha ha ha. Peke ang sayo. Mababang uri na nagpapasikat. Anong ipinagmamalaki mo? Make yan. Sa estado mo, hindi mo kailangan ng invitation para makapasok. Sa pagkakataong ito, hindi kami tumatanggap ng invitation. Lahat ay face scan. 2 kayo, harap sa camera. Pasensya na, kayo. Wala sa listahan ng mga imbitado. Hindi kayo makakapasok. Tingnan mong mabuti. Ito ay VIP invitation. Lahat ng VIP ay papasok gamit ang facial recognition. Hindi ako naniniwala. Siguradong sira ang machine. Sige nga, subukan nila.
Oh, Miss Shu, tama? Hindi nyo na po kailangang mag-verify. Malaya kayong makapasok. Kahit ilang kasama, pwede. Nasa labas lang ako ng venue. Ikaw na ang bahala. Tay, hindi mo ba napapansin, Lord War God, iba ang trato niya sa pamilya Shu? Malinaw na. Kahit bulag, makikita yan. Super VI Pass don't need the swipe cards. Lord Chidori, hindi man lang nakakuha ng ganitong trato. Kung ganito na nga, baka dapat, Miss Shu, ibigay na lang natin sa Lord War God. Hehe. Mamaya sa banquet, diretso akong makikipag-usap sa kanya para sa cooperation. Tapos, ganyan na nga, tera na. Make yan. Maglibot ka muna. Pupunta lang ako sa Sirey. Ano po ang kailangan nyo? Lord, naaalala niyo pa po ba ang pumatay sa pamilya Chu noon? Na puwersa. Hinahanap po nila kayo kamakailan. Mukhang nakarating na po dito. Nakarating na sila dito. Ang pumatay sa buong pamilya ko noon, na siyang gumawa sa akin, naulila. Kailangan kong magtago at maghintay ng oras. Ang aking lakas ay malapit nang bumalik. Miss Shu, pag-usapan natin. Ano naman ang pag-uusapan natin? Bukod pa riyan, paano ka nakapasok? Paano ako nakapasok? Hindi na kailangang alalahanin ni Miss Shu. At sa pagitan natin, natural na pag-uusapan ng kooperasyon. Wala akong interes. Nalolo ka ba? Sinuntok mo ako. Alam mo ba na kami, ang Hautian Group ay suportado ng War God? Ikaw, hindi ka ba kundi isang lalaking umaasa sa babae? Kayo, dakpin niyo ang walang hiya. Kayo, tigilan niyo yan. Bitawan niyo ako. Mukhang alam niyo na ang pagkatao ko. Ibigay niyo sa akin ang surveillance video ng banquet kagabi. Ay backup at burahin, huwag ipagkakalat. SK, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang War God na matagal nang nagtatago. Matatalo sa'yo ay hindi nakakahiya. Ang surveillance ay okay lang na sa'yo. Pero ang backup data ay naipadala ko na. Kanino mo ibinigay? Buong lungsod ng amihan ay alam na ang War God ay may kalaban. Sino pa ba ang pwede kong pagkatiwalaan? Huwag kang masyadong magmalaki. Sa tingin ko ngayon, ang War God ay hindi na gaanong mahalaga. Ha 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 ha. Nakatanan ka ng 15 taon. Oras na para tapusin na ito. M. Santos, ang bid na ito ay maaaring maging pinakamalaking balakid natin. Kung ganoon nga, humanap ka ng paraan para tanggalin sila. Tandaan mo, huwag kang mag-iwan ng kahit isa. Opo, nakatanan ka ng 15 taon. Oras na para tapusin na ito. Walang sinuman ang makakagalaw sa mga gamit ko ngayon. May problema, si Alex ay nasa ospital na. Sino ang gumawa nito? Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ko. Mahal na Ginoo. Nahanap mo na ba? Nahanap ko na, si Juan Santos ng Santos Corporation. Ang matinding paghihiganti mo noong 15 taon na ang nakalipas. Ay siya rin ang may gawa. Ang pinakamahalagang sitwasyon ngayon ay ang pagputol ng relasyon sa pamilya ni Alex. Kung hindi, mapapahamak din ang kaligtasan ng pamilya ni Alex.
Kung gayon, hindi ba malulungkot ang ginang? Kung mas matatag ang pag-alis ko, mas lalo siyang malulungkot. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas siya. 15 taon na. Sa wakas, mapapanatag ko na ang kaluluwa ng aking mga magulang. Makakaganti na ako para sa pamilya. Hay, nakabalik na siya. Isang papel. Sofia, alis na ako. Alagaan mo ang iyong sarili. Wala na ba siyang iniwan na iba? Hay, saan ka pupunta ng ganito kalalim? Nahuli ako. Saan? Dito sa bodega. Isabel, bilasan mo. Ito ay isang patibong. Nagkita na naman tayo. Sinabi ko na, paglabas mo, hindi kita patatawarin. Pero, talaga namang malalim ang pagmamahal sa pamilya, ano? Noong una, ganoon kanya hinamak. Tapos ngayon, isusugal mo ang buhay mo, para iligtas siya. Paumanhin, Isabel. Sila ang nagpilit. Pakawalan mo siya. Paumanhin, Isabel. Pauian mo sila. Kayo. Hindi ko akalain na agad kang sumugod. Dahil mababa ang iyong pag-ina. Sana pag namatay ka, matigas pa rin ang bibig mo. Akala mo dahil dito, matatalo na ako. Ang kumpanya ni Ginoo ay mas madaling pasukin kaysa sa inaakala ko. Kahit sino sa mga tauhan ko, madali lang makapasok. Tingnan mo po. Tingnan natin kung magpapatuloy ka sa pakikipagbangayan sa akin o ililigtas mo siya. Pakawalan mo na po siya agad. Ano man ang gusto nyo, ibibigay ko sa'yo. Mukhang mahalaga siya sa'yo. Ang gusto ko ay ang pinakamahalaga sa'yo. Yumi, ipunin mo lahat ng mga tauhan. Hanapin niyo si Sofia sa loob ng 30 minuto. Opo. Bahala ka. Sa huli, hindi mo na makikita ng buhay si Sofia. Hahaha. Huli na ang lahat. Umalis ka na. Kung hindi, sabay na tayong mamatay. Alam ko na. Ikaw ang war god. Hindi ako ang war god. Isa lang akong batang lalaki na iniligtas mo noon. Kaya, ang papel na iniwan mo para sa akin ay para protektahan ako. Ha, talagang malalim ang inyong pagmamahalan. Sayang lang, ang pagmamahal na ito ay dadalhin nyo sa impyerno. Hahaha. Talagang huli na. Magtiwala ka po sa akin. Hahaha. Bakit? Nakakapagod din pala umarte para sa'yo. Ikaw pala. Kumusta? Hindi ka pa ba nasasawa? Anong nangyayari? Sumidyaw, nagtataksil ka ba sa akin? Ang pamilyang Sumayon ay nagkakaisa. Kung handa kang makipagtulungan sa aming pag-arte, lahat ng dating alitan ay mabubura. Nakita mo rin naman, si Mikian na yon ay handang isugal ang buhay niya para sa pamilyang Su. Isugal ang sarili niyang buhay. Kung magpapatuloy ka sa pagtatrabaho para kay Wukuan, alam mo kung ano ang kahihinatnan mo. Ang dahilan kung bakit ako nakikipagplastikan sa'yo ay para lang makapagpalipas ng oras, para makapunta si Xumejiao sa iyong silid ng mga dokumento at nakawin ang iyong mga lihim pangkalakal. Nandito ang lahat ng iyong mga ebidensya ng krimen. Noong araw, ginamit mo ang peking ebidensya para patayin ang aking pamilya. Ngunit dito, lahat ay totoo. Paolo, iniisip mo bang papatayin kita?
Hindi ako gagawa ng ganoong kahangalan. Nasa ibaba ang mga pulis. Paolo, ang mga gustong pumatay sa iyo ay hindi lang ako. Matagal nang nakatutok sa iyo ang mga dayuhan mula sa ibang bansa. Ikaw at ang mga kasama mo ay mamamatay. Naiintindihan mo ba? Ha. Maghanda ka ng makulong. Paolo, maghintay ka. Oras na para ako ang kumilos. Paolo, kailangan mong mabuhay at makabalik. Binibini, bilis, bumalik na ang manugang. Isara mo ang pinto. Hindi namin siya tinatanggap sa pamilyang Su. Manugang, sa mga araw na wala ka, palagi kang iniisip ng binibini. Pumasok ka na at kausapin mo siya. Tatay, bumalik na ako. Mabuti at nakabalik ka. Nakalagay mo pala baliktad ang mga dokumento, ha? Ha. Tatay, kasalanan ko po. Hindi ko dapat umalis nang hindi nagpapaalam. Hay, lalaki talaga. Dapat unahin ang karera. Sa susunod na aalis ka, magpaalam ka muna. Dahil nakabalik ka na, magpahinga ka ng mabuti. Ako naman. Naghihintay na makakarga ng apo. Ha. Tatay, Tatay. Maauna na akong magpahinga, hahaha. naitapon ko na ang mga gamit mo sa bodega. Hindi ko naman akalain na babalik ka. Ako lang mag-isa, ang matutulog sa bodega. Nakakaawa naman. Pwede ka namang bumalik pero... Oy. Anong ginagawa mo? Kanina lang, sinabi ni tatay na gusto niyang magkaapo. Oo. Maganda ang pagkakasulat ng artikulong ito. Mahal na Panginoon, dumating na ang ating isang taong kasunduan. Ito ang iyong kabayaran. Ginang po. Maaari po tayong magkaroon ng pangmatagalang kooperasyon. May diskwento po sa pag-renew. Hindi naman imposible na mag-renew. Pero gusto ng kumpanya na pumasok sa lungsod ng Silangan. Panginoon, sana po ay magbigay kayo ng kaunting suporta para sa kumpanya. Ay, ito po ang kinita ko sa isang taon. Lahat po ito ay para sa inyo, Ginang. Pati na rin po ang lahat ng aking mga ari-arian. Hindi ko po alam, Ginang, kung gusto po ninyong gamitin ang kinikita ng kumpanya para suportahan po ako habang buhay.